Hello, Kathden fans! So, pumunta pala si Ma'am Catherine no, sa event kagabi ng Conzays. Tapos, sakto din naman na ang mga Alden admin ay itong kulay green na Oxycure naman ang pinost kagabi mga kasembreros, no? Na kung saan ay nag-twinning. Nag-twinning ang Kathden mga kasembreros. So, kagabi, doon sa Conzays niya mga kasembreros, na event ay parang nag-bag raid siya doon, no? Tapos, ang pinaka na-highlight niya talaga dito na dala-dala ng bag niya, maliban sa mga wallet, maliban sa mga sa cellphone, yung mini fan mga kasembreros na kasi pawisin talaga siya mga kasembreros. And naalala ko nung sa tao dito sa may promo pa nila, nagtutour sila mga kasembreros, no, sa buong Pilipinas, ay talagang pawisin si attorney mga kasembreros. So, and sabi nito parang lahat daw ng tao ay may mini fan na, ganon-ganon. So, tapos meron din siyang parang suklay mga kasembreros na of course, girly thing mga kasembreros ito. Tapos, parang may lang yung kanyang appearance dito mga kasembreros. Pero yun nga, no? Tapos, meron din siyang wallet na may cash. Tapos, yung kanyang mga IDs. And ang sabi niya dito, parang dati daw ay hindi daw siya nagdadala ng cash dati. Tapos may mga kailangan para na kailangan pala talaga may cash ang iyong may dala-dala kang cash mga kasembreros. So barya lang to, no, kay Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi nga bilyonarya itong attorney na ito mga kasembreros, no. Sobrang cute kasi nag-bag raid siya doon. So buti hindi siya nag live selling. So, meron din siyang alcohol. Akala ko nga yung bag na binili ni Tisoy para sa kanya yung dala niya dito. Tapos, meron siyang parang mints, mga kasembreros. Tapos, may wipes. And then, may mga cards, mga kasembreros na, of course. Cards. Tapos, may lotion, mga kasembreros. Yung mga girly thing, may lip gloss din siya na para sa lips, mga kasembreros. May power bank din si attorney. Tapos may lipstick. Ang cute, no? Parang normal na tao lang. Parang normal na tao mga kasembreros. So, ang dami daw laman ng kanyang mini pocket. Tapos, parang meron siyang, hindi ko alam to. Parang spray. Parang something like that mga kasembreros. So, yun. Ang cute lang ni attorney dito sa kanyang bag raid mga kasembreros. So, and then yung last, of course, no, sigawan ng mga tao ay ang ganda-ganda mo kasi yung mga parang afterwards ay of course sa likod talaga maraming mag-aabang kung saan mag-exit si attorney mga kasembreros. Kung kaya ayun, ang mga fans ay todo antay at saka todo abang mga kasembreros. So grabe, no, talagang pero mabilis lang yung yung event niya kagabi mga kasembreros, no. Doon sa Conzays nga mga and hindi ko to na parang hindi nasama sa aking listahan na may ganito siyang event mga kasembreros. So, syempre, hindi naman tayo sekretary. Joke rin, no? Hindi naman tayo sekretary ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So, joke lang po mga kasembreros. So, yun, no? Talagang ang ganda ni Ma'am Catherine. Ang dami nakapansin na lalong gumanda at naging blooming si Ma'am Catherine dito sa kanyang katawan ngayon mga kasembreros at saka aura. And then ito, so, yun nga, maliban dito sa bagong kotse ni Sir Alden, tapos 1 year na siya sa tawag dito sa PITA. Itong tawag dito yung Oxycure ni Sir Alden mga kasembreros, na kung saan ay yung shoot niya or TV commercial shoot mga kasembreros dati, if I'm not mistaken, sa Thailand ito or dito sa Pilipinas mga kasembreros. So ito parang video ng isang fan mga kasembreros. Tapos parang behind the scene mga kasembreros, no, habang si Tisoy ay nagpipirma, parang signing contract na ito mga kasembreros. So ayun, tapos parang ang kulit-kulit ng fan dito, no, na kumuha ng video mga kasembreros. Tapos si Alden ay andun sa sulok kasi nga tawag dito, gumagawa sila ng TV commercial or TV shoot mga kasembreros. So ang cute lang, no, ang cute ng may patiently waiting. Ayan, so si ate na matagal nag-antay talagang napagbigyan niya Soiti mga kasembreros. Grabing kilig ni ate.
So, yun po na ang cute-cute na ni ate mga kasembreros. So, sino ba naman ang girls na hindi kikiligin, no? Yung mga bitter lang siguro mga kasembreros. And then ito, so 1 year na yung kanyang pita mga kasembreros, no? From the time na nag-sign siya or kumuha siya ng franchise mga kasembreros. Tapos dito ay nakalagay no, happy first anniversary with the Hungry Pita family, Alden. So, parang nagkaroon siya ng, hindi ko alam kung nag-dinner sila or yung dito yung mga management ng part ng management ng The Hungry Pita mga kasembreros. So ang kulit, no, ang kulit mga kasembreros. At saka parang ang bilis ng panahon na kailan lang parang pirma siya ng kontrata na kumuha ng franchise ng pita. And yun, talagang lumalago ang pita, no, kahit saan mga kasembreros ay dito, marami na siyang branches na pinapatayo at marami pa siyang ipapatayong branches mga kasembreros na The Hungry Pita. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, ang kulit ito kasi, ito muna. Sige, itong bagong mga kotse muna, no? Kasi yung isang admin ay nag-post siya ng video kagabi. Nung una kahapon, di ba, nag-post ako nito. So, sabi dito, coming soon, Alden's newly wrapped electric SUV o BMW. So, parang question siya. Pero, hindi ko alam kung saan dito. Pero grabe, ang lulupit ng kotse. Hindi ko alam kung saan dito, mga kasembreros. Pero itong black yata, or itong white, or itong hindi ko alam. Itong gray ba? Itong silver. So, hindi ko alam mga kasembreros. So, yung nakikita ko dito, yung mga contractor na mga pero ito po ay malinis mga kasembreros. Yung kay Diskaya, kasi yung mga Diskaya mga kasembreros ay talagang maraming kotse sila pero nakaw pala mga kasembreros, no? Kasi ang karamihan ay nakaw. So ito kay Sir Alden ay talagang legit, no? Na dito na pinagpaguran at legit na pinaghirapan mga kasembreros na pera na kanyang ipambibili. So, SUV BMW. So, makikita rin natin yan mga kasembreros, yung bagong kotse ni Phenomenal Box Office Cinema King, na kung saan ay dito, siya ang magdadrive mga kasembreros. Baka gagamitin niya rin ito sa bagong bahay niya. So, parang iniisip niya siguro bagong bahay, bagong kotse. So, parang bago lahat mga kasembreros na. Tapos yung dati niyang ginagamit ay ibibigay niya na lang kay mama niya or sa family members niya mga kasembreros, no? So baka ganun ang gagawin ni Pops Alden mga kasembreros. So parang gusto niya bago lahat, no? Bago siya mag-move doon sa kaniyang bagong mansion mga kasembreros. So baka ganun ang mindset na naiisip ni Sir Alden, no? And then ito, next item natin mga kasembreros, Sir Alden, parang kumain siya ng napakasarap na dessert kagabi, no? Hey Pie, sabi niya dito. So, ang sarap, no? Sobrang tamis nga lang nito mga kasembreros. So, may sweet tooth din ito. Mahilig din sa sweets to, eh. Pareha sila ni Ma'am Catherine. Mahilig sa matamis ang dalawang ito mga kasembreros. So, talagang nagkakasundo ang dalawa sa sweets mga kasembreros. And food trip, no? Talagang food trip ang hilig ng dalawang ito mga kasembreros. So doon din isa rin yun sa mga bagay na nagkakasundo sila mga kasembreros, no? Parang meron silang common denominator mga kasembreros. So ayun po. So tapos last item natin mga kasembreros. Pero abang-abang kayo sa susunod na vlog natin kasi meron tayong pasabog mga kasembreros. Last item natin ito. So, yung mga may nag-post kasi dito na tao dito, tell me you're the biggest artist without actually saying you're the biggest artist. So, ito nga yung parang kinumpara nila yung si Taylor Swift tapos si Ma'am Catherine mga kasembreros, no? Tapos, sabi na nag-post dito, nasunog na lahat-lahat ng nasunog na yung building ng DPWH. Parang marami na nagkakagulo na lahat-lahat tapos si Ma'am Catherine pa rin yung hinahanap ng mga dito ng ibang tao na parang walang magawa ba na about sa corruption and so on mga kasembreros. So yun talaga sinampal na lang sila ni Ma'am Catherine ng Madam Tussauds mga kasembreros, no? Na kung saan sabi nga dito ay tell me you're the biggest artist without actually saying you're the biggest artist. So yun, hindi yung papamukha sa salita pero sa gawa mga kasembreros.
And parang kinumpara dito si Taylor Swift mga kasembreros, no? Na kung saan si Ma'am Catherine ay biggest fan din ni Taylor Swift mga kasembreros. So, ang cute lang. Alright, sinatch sa ating Kathleen items pero abang-abang kayo kasi yung napaganda ng ating next items mga kasembreros sa susunod na vlog. Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is October 24 na, no? 2025. Friday na po mga kasembreros at saka bukas ay weekend na naman, ang bilis ng panahon. So sana po ipangin po natin ang napakakilang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito medyo malungkot lang at nakakadismaya, pero ang title po kasi natin ay Wala Kahit Isa. Romans chapter 3 verses 10 to 11, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala daw kahit isa. There is none who understands, there is none who seeks after God. Napakalungkot po nito mga kasembreros. Ang iyong minamahal, kunwari asawa mo, kapatid mo, or magulang mo, or sino man yan, best friend mo noon, tapos and especially yung ating minamahal sa buhay, loved ones natin, hindi na tayo hinanap, wala na silang time sa atin. Nalulungkot tayo, di ba? So dito sa level ng Panginoon mga kasembreros, ang sinasabi ni Apostol Pablo, wala na kahit isa, wala nang makatarungan, wala nang tama, wala nang gumagawa ng tama, wala nang gumagawa ng katarungan, wala nang gumagawa ng katwiran, wala kahit isa. No, not one, sabi niya ganun mga kasembreros. And sabi niya, wala na yung mga tao, wala na yung mga taong gustong umintindi, gustong umunawa, gustong mag-understand mga kasembreros. So wala na. And sabi niya, ito yung pinakamalungkot, no? There is none who seeks after God. So sino at saka ano lang ang gusto nilang ang hinahanap nila, ang ginagawa nila, ano lang yung mga bagay na pinaglalaanan nila ng kanilang oras araw-araw, no? Ang kanyang mga sariling agenda, ang kanyang mga gusto, ang kanyang mga hilig, ang kanyang mga passion, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga goals, mga kasusumapanag kanya-kanya ng mga tao without considering the Word and God Himself. So wala kahit isa, wala nang time manalangin, wala nang time sa pagbibiblia, wala nang panahon para sa pananampalataya, wala nang panahon at saka hindi naglalaan ng oras para hanapin ang Diyos ng buong puso, bigyan siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, and then wala nang naglalaan ng panahon sa Panginoon. Okay na kahit wala Panginoon, basta tayo, masaya tayo, parang ganun mga kasamaris, no? Okay naman ang Panginoon, may success naman tayo, nagtatagumpay naman tayo sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino. Nag-aaral naman ako ng 4 years course, tapos nagkaroon naman ako ng diploma, nagkaroon pa ako ng master's degree or doctorate degree, no? So and so on mga kasembreros. So ito po ay talagang relevant sa atin ngayon mga kasembreros sa panahon ngayon kasi marami, although may mga dito hindi man literal ito na sabi ni Apostol Pablo na wala, out of the reality na nakita niya ay parang gusto niyang lahatin, lahat mga kasembreros. Pero talagang tayo matuwid man ang ginagawa natin, hindi tayo matuturing pa rin mga kasembreros because there's one righteous, that is God mga kasembreros. Some contemporary churches are built as seeker friendly, but the Bible says that no one seeks God. Grabe mga kasembreros. Ang verse na ito ay kapareho din ng mensahe sa Old Testament book na Psalm 14 verses 2 to 3 mga kasembreros na pictures God searching in vain for even one heart that seeks Him. So naghanap ang Panginoon pero wala siya nakita mga kasembreros. The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God, pero wala mga kasembreros, wala siyang nakita at wala siyang natagpuan mga kasembreros. So there is no one, wala talaga. First, we must understand human nature. Ang nature talaga natin mga kasembreros ay namana natin sa ating pinakatatay na si Adan. And because of Adam's disobedience in the Garden of Eden, that's Genesis chapter 3 verse 11, sin, ang kasalanan po ay pumasok sa mundo mga kasembreros and became part of human existence. Because Adam is the common ancestor of every human being, we all inherit that sin nature. We are born with a natural desire for rebellion, self-interest, and disobedience. So self-interest,
ito yung sasabi natin na kani-kanyang agenda, no? Meron silang kani-kanyang mga lakad, may kanya-kanyang mga gala, may kanya-kanyang mga activities, may kanya-kanyang dapat tapusin sa araw-araw, may kanya-kanyang dapat na harapin sa araw-araw mga kasembreros, no? Kailangan may deadline, kaya tapusin kasi may deadline, kailangan gawin kasi baka pagalitan na hindi matapos, no? And so on mga kasembreros. So hindi natin sinasabi na mali ang paggawa ng mga assignments or ng projects or paggawa ng mga gawain sa loob ng bahay or tapusin to kasi naasikaso ang anak, naasikaso ang asawa, naasikaso ang kapatid, naasikaso ang lolo, ang mga dapat asikasuhin sa loob ng bahay. Hindi naman mali iyon mga kasembreros. Ang sinasabi lang dito ay kapag wala na talagang panahon, wala nang naghahanap sa Panginoon mga kasembreros because they are too busy with their own agenda. So ganun po siya ang sinasabi dito mga kasembreros. So sinasabi nito ni Apostol Pablo na for I have the desire not to do what is good, but I cannot carry it out in ourselves. We cannot seek after God for the simple reason that seeking God is a good and holy thing. Sinful flesh is incapable of good and holy things. So that's Isaiah 64 verse 6 mga kasos. Parang naglalaban-laban yung ating physical at ang ating spiritual na pagkatao mga kasmeros. Yung kaluluwa natin gustong-gusto no na manalangin tayo, hanapin ang Panginoon, maging makatarungan, maging makatwiran, maging pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasmeros, gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero yung ating physical ay gustong gawin ang ganito, gustong gumala, gustong pumunta sa ganito, gustong gawin mo na to. So parang naglalaban-laban deep inside, no, merong laban, merong battle na nangyayari mga kasmeros. Hindi man natin kumapahayagan at saka nakikita na literal na may nag-aaway na nagsusuntukan or nagbabatuhan or kung ano pa dyan mga kasmeros sa loob ng ating katawan. Pero alam natin na nag-aaway yung ating yung ating physical na katawan at ang ating spiritual, yung ating kaluluwa mga kasembreros na pagkatao. So ganun siya ang sinasabi dito ni Apostol Pablo mga kasembreros, no? And yun nga, no, talagang ito po ay relevant sa atin ngayon mga kasembreros. So because no one naturally seeks God, God seeks us. So ito na, dahil walang pumapalikas na tao o tayong mga tao wala daw naghanap sa Panginoon. So literal ang Diyos po ang naghanap sa atin mga kasembreros, no? Kung mababasa natin yung kwento sa Genesis chapter 3 verse 9, He sought Adam and Eve as they hid in the Garden of Eden nga mga kasembreros. So yun nga, no, nung time na nagkasala sila ay hindi na nila hinanap ang Panginoon kasi nga ay nagkasala sila, no? They have this nature na natatakot silang harapin ng Panginoon kaya nagtago sila mga kasembreros. So kung alam natin ang kwento, no, sa Genesis chapter 3 mga kasembreros. So nature natin yun, no, na kapag tayo yung nagkasala, may nature tayo na parang ayaw nating hanapin ng parang yung tatay mo, no, tsaka yung pinagkasalaan mo or parang nagkasala kasi isang tao, sa nanay mo, kapatid mo, parang gusto magtago at saka gusto maglihim, no, parang hindi nila malaman at hindi ka mapagalitan mga kasembreros. When God saves us, we are born again. He opens our eyes to the truth. He gives us faith and forgiveness and fellowship with Him. We become new creation as according ngayon sa 2 Corinthians 5:17. And ang ating pagkabagong tao ay given nyo ng godly desires mga kasustropa. Bibigyan tayo ng panibagong espiritu ng Panginoon and then ang espiritu na yon ay hahanapin natin ng Panginoon because yun yung fuel, yun yung magdadrive mga kasembreros. So para siyang isang bagay na hindi mo kayang kontrolin kasi nga ang espiritu ng Diyos ang mapapaconnected siya doon mga kasembreros. So kapag disconnect yon, kapag naputol yun mga kasos yung connection natin sa Panginoon at saka yung spirit na binigay niya sa atin, nagkakaroon tayo ng pagkauhaw, nagkakaroon tayo ng pagkagutom na espiritual mga kasembreros. Kung kaya gustong-gusto mong magbasa ulit ng Biblia, manalangin, magsimba, and then gawin ang kanyang kalooban, of course, no? Mga kasembreros. The connection between our salvation and our seeking after God is illustrated in how God restored His people by allowing the Babylonians captivity. So, ito po yung parang mga kasembreros sa Book of Daniel and Jeremiah mga kasembreros. So sa ating buhay, wag nating hayaan na kapag naghanap ba ang Panginoon sa lugar natin, sa pamilya natin, may isa bang nananalangin, may isang tao ba or kahit dalawa or mas maganda lahat tayo, no, talagang prayerful sa loob ng tahanan, nagbabasa ng Biblia. So ang tanong dito, kapag naghanap ba ang Panginoon ngayon sa ating tahanan, let's say 4 kayo sa tahanan or 10 or 6, may isa ba dyan na talaga naggala ng panahon sa pagbibiblia?
Meron bang isang tao na nananalangin parati, no? Every single day? Talagang nandyan bang may pananampalataya ba kahit na isa, mga kasus? Parang ganun ba? We need to make sure, mga kasambreros, na sa ating tahanan, hindi po dapat nawawalan ng isang taong prayerful, no? Lalo na yung ating mga magulang talaga, nagbabasa ng Biblia. So, wag po nating hayaan, wag po tayo magpatalo sa Diablo or sa kay Satanas, mga kasambreros, na hindi wala tayong panahon. Kasi natutuwa ang Diablo dyan, no? Natutuwa siya na ang tao busy lang sa ganito, no? Kung kaya wala ng panahon sa Biblia. Ayan, si kumare, si kumpare, wala na ng panahon sa Biblia, tagumpay tayo dito, sabing ganun ng mga Satanas, mga kasambreros, no? Kung kaya, wag nating hayaan na manalo ang Diablo sa ating buhay, mga kasusbagkos, ay dapat victorious tayo, tagumpay tayo, mga kasambreros, because God is with us, and we do His thing, we do His work, we seek Him, we find Him, and we love Him, mga kasambreros, by spending time with Him, mga kasambreros. So, ganun po siya. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, panahon talaga, mga kasambreros, no? Sa salita ng Panginoon at sa paggawa ng kanyang kalooban sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and Amen. See you next time, mga kasambreros, and paalam po.